Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kawawa naman ang mga maliliit na tao. Madali silang pagbintangan. Madali silang apihin at wala silang magagawa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala naman silang pera at wala naman silang kilala maliban sa Diyos. Yan ang kalagayan ni Propeta Jeremias. Wala siyang kamuangwang na pinagplaplanuhan na pala siya na ipabagsak. Sino ang bumabalak nito? Ang mga leaders ng kanyang bayan, ang mga prinsipe, ang mga punong saserote at ang mga propeta ng hari. Gusto siyang ipabagsak kasi ayaw ng mga leaders ang message niya na ang pagsalakay ng mga Babylonian sa kanila ay parusa ng Diyos sa kanilang pagsuway sa Kanya. Hindi nila mapipigilan ang parusang ito kung hindi nila tigilan ang kanilang pagpapakakasala. Yan ang sabi ni Propeta Jeremias at ayaw nila itong tanggapin. Kaya gusto na nilang iligpit si Jeremias. Wala nang matatakbuhan si Jeremias, kundi ang Diyos. Alam ng Diyos ang nasa puso ng bawat tao. Alam niya kung sino ang nasa tama at kung sino ang mali. Malakas ang tiwala niya na malinis ang kanyang konsyensya, na ang mensahe niya ay talagang galing sa Diyos. Kaya tumatawag siya sa Diyos na ipagtanggol siya. Ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Diyos na ang gaganti. Ang kalagayan ni Jeremias ay siya ring kalagayan ni Jesus at ng marami mga taong inaapi dahil sa kanilang mabubuting ginagawa. Tulad ng sinabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, dumating na ang liwanag, ngunit ang mga nasa kadiliman ay ayaw ng liwanag at pinapapatay ang liwanag upang hindi makita ang kanilang masasamang ginagawa. Si Jesus din, ipinaubaya niya ang kanyang espiritu sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat at nasisilip niya ang puso ng bawat tao. Mahalaga talaga na matatag ang ating tiwala na ang Diyos ay makatuwiran. Itutuwid niya ang lahat. Hindi siya magpapabaya na parusahan ang mga masasama at iligtas ang matutuwid. O Panginoong aking Diyos, ang pag-asa ko ay nasa iyo lamang. Iligtas ako at tulungan ang mga kahirapan na hinaharap ko.
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.